Kasayan, magpo-full wave ka ba daw yung motor at gagamit ka ng liwa regulator rectifier na katulad nito? Yan siya kasayan. No? Panoorin nyo muna to para meron kayong idea. Ito siya kasayan na ipapakita ko sa inyo yung yung liwa na dapat nyong gamitin. Ito siya. Ito. Ang tutorial namin kasayan dapat kakabit namin to sa TMX125 para lumakas yung charging. Pero hindi eh. Humina yung charging niya. Yung kinabit namin tong liwa regulator rectifier, yung dumating sa atin na order ayun. Hindi yung gantong liwa kasi ito, liwa to na full wave na pang Rusi. Yung merong red white. Ito yung ginagamit natin na pang full wave. Ayan, ganito yung forma niya, ito yung bago niya. Pansinin nyo kasi may papakita ko sa inyo. Pagdating sa kulay, ito siya, matingkad yung pagka niya, yung pagka black niya. Ito anong kulay ba to? Black tip pero siya. Kumbaga sa kuwan parang flat black, hindi siya hindi siya makintab. Nakatulad nito. Ito siya. Tapos pansinin niyo yung kulay niya. Ito. Ayan, pansinin niyo yung kulay yung formation ng kulay niyan. Green, yellow, red, white, black. Ito siya Green, yellow, red, white, black. Black, red, white, yellow, green. Kung pabaligtad, hindi pa rin, hindi siya nagparehas. Ayan siya. Ito, pansinin niyo kasi magkaiba Magkaiba yung yung kulay. Ayan, magkaiba yung kulay Magkaiba. Tapos pagdating sa may likod, pansinin niyo yung likod. Ayan malapad yung niya. Ano ba nakalagay sa likod niya? Made in China. 20, 23. Ito. Itong kabila, ano nakalagay dito? Wala siyang nakalagay na made in China. Ito siya, pansinin niyo malapad yung pinaka Yun, parang ganito. Ay, mas malapad to sa Rosie. Mas malapad to, pansinin niyo Tapos ito may made in China. Ito mas maliit yung pinaka niya No, para kung sakali mag-order kayo, di si atin nyo para para tama yung makukuha yung pang-full wave. Kasi baka mamaya umaasa kayo na malakas mag-charge yung pala hindi naman pala ganun kalakas mag-charge. Mahina rin pala. Katulad ng mga ordinaryong mga charger. Yan siya kasayan. Ito ito yung pagkakaiba niya Malapad yung dito, ito mas maliit. Ito kasi tinanggal ko muna sa dito. Kay Macho 175 at umaabot to ng 15.2 yung niya. Yung volts niya. Ayan, pagdating dito mas maliit yung original na liwa. Dito malapad. Tapos pansinin niyo rin yung tatak sa likod. Tingnan mo yung tatak sa likod Ano ba patayo? Baligtad. Ano naman pagkakaiba niyan? Ito to. Yan tignan niyo yung Alin yung mas malaking mga letra? Sa dalawa. Parehas lang ba? Mas malaki letra nito. Ito, yung kabila. Mas malaki yung yan, mas malaki yung letra niya
Iba yung kulay. Iba yung kulay niya. Ito yung original natin ha. Pagka tinignan nyo, pagka nakaganto sa inyo, ganito rin yung sakit niya na. Pinutol ko lang, nilagay ko sa macho kaya naging ganito. Ito siya ha. Ito yung kailangan yung magamit para siguradong sureball ng full wave nyo. Oh, green, yellow, red, white, black. Oh, yan yung gagamitin nyo ha. Kasi ito talaga subok na malakas talaga mag-charge to. Ito yung kulay na to, huwag to. Kasi ito, ang mangyayari nito kahit hindi nakalagay yung black, hindi siya magpa-fast charge. Mababa yung voltahe nito. Hindi man lang siya umabot ng 14.5. Samantalang ito, automatic 14.7. Napakagandang reading, 14.8. At sa iba, umaabot pa siya ng 15. 15.3. 15.5. Umaabot siya, ganun siya kalakas mag-charge. Yan. Susubok din natin yan sa ngayon. Iaano muna natin yan kasi napornada yung ano namin. Yung vlog namin sa TMX 125. Kaya ito na lang sa... Kaya nagulat ako bakit ganun. Imbis na tumaas yung reading niya, bigla siyang bumaba. Biglang bumaba yung reading hanggang 14 point ano lang siya, 14.2, 14.3 ang baba niya, samantalang full charge naman yung full charge naman yung battery ng motor. Pero ang baba siya. Kaya ito ang kailangan yung gamitin Ganito rin yung socket yan, parehas din sila ng socket. Nagkaiba lang sa kulay Mas light yung pagka-black niya. Light yung pagka-black, maliit yung pinaka-space sa likod. Yung imprenta ng mga number, mas maliit. Ayan siya tapos yung pagkakalagay ng liwa niya sa likod, mas maliit kumpara dito. Sana nakatulong to sa ating mga kasaya na magpo-full wave. Para naman tama yung pag-full wave nyo. Baka mamaya, pag ito nagamit nyo, sabihin nyo lobat. Pero para sa isang banda naman, ang kagandahan naman nito ay pwede mo tong gamitin sa mga halimbawa, XRM 110, Suzuki Smash, XRM 125, pwede mo siyang ilagay kasi hindi siya mag-over voltage. Kasi hanggang 14 lang siya Hanggang 14, di kagaya nito, sa sobrang lakas mag-charge nito, pag hindi full wave yung paglalagan, kadalasan inaabot siya ng 17, 18. Kaya hindi pa siya rekomendado sa mga hindi full wave. Kaya ang ginagawa dito, kung gusto niyo magkabit nito, maglagay muna kayo ng voltmeter. Pag meron na kayong voltmeter nyo katulad nito, ayan, ito natin voltmeter. Pag meron na kayong voltmeter, kahit hindi full wave yung motor nyo, pwede kayo maglagay ng liwa. Pero, pag umandar na yung motor, i-check nyo kung tama yung reading nyo, kung hindi siya lalagpas ng 16. Dapat 16 pa ba lang yung reading niya, hindi 16 pataas. Kasi pagka 16 pataas, overcharge yun. Eto, pwede to. Pwede nyo itong gamitin. Sa mga, kahit hindi pa siya mga kahit hindi mga full wave, pwede yung gamitin kasi mababa ang charging niya. Hanggang 14 lang siya. Hindi kayo dyan, hindi kayo lolobohan ng battery pag ito ginamit nyo. Pwede itong magamit. Huwag lang yung ganito, kailangan nyo pa rito ng na voltmeter para maobserbahan nyo kasi malakas to, pang full wave talaga to. Sana nakatulong to sa ating mga kasayan para meron kayong idea. Hanggang dito lang mga kasayan. Salamat sa panonood.